Okay, partner, punta na tayo rito kay Mike Defensor. Handa umanong harapin ang posibleng kaso sa ombudsman. Nakahanda ang dating kongresista na si Mike Defensor na harapin ang posibleng kasong isasampa laban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Defensor, gagamitin niya lahat ng legal na paraan upang patunayang wala siyang paglabag sa batas at hindi rin umano siya magtatago. Nauna nang inihayag ng ombudsman na kasama si Defensor sa mga haharap sa posibleng kasong plunder kaugnay ng umano'y 75 milyong donasyon sa kampanya ni Senator Rodante Marcoleta. Partner, Partner, unang-una sa lahat, during that time na may 75 million, si Defensor ba ay nanunungkulan? I mean, may posisyon ba siya? wala. Wala. Mm. Para kanino tong ang plunder, ang ombudsman ba ay pwede bang magsampa sa mga civilian? Okay lang ba 'yon? Hindi ko ano eh. Pwede yun kasi partner, nakipagsapwatan sila sa government official. Parang si Napoles, Napoles. hindi naman siya government official, pero nakipagsabwatan siya eh. Nakipagsabwatan siya sa mga senador at sa mga congressman, yung PIDAP nila. So, sa makatwid, etong donasyon na ito, donasyon hindi po to nakaw. Hindi, number one, hindi ito perang kababayan. Correct. Lilinawin po natin sa ating mga nanood. Ito pong 75 million pesos to, hindi galing sa buwis ng pinagpaguran po natin. Partner, para konting-konti lang. Para po sa kaliwanagan nito, ito yung nakakalimutan natin sabihin sa inyo. Ang kinakaso talaga nila rito, kasi hindi raw diniklara ni candidate Marcoleta sa sose niya. Okay. Ang point po dyan ni Senator Marcoleta, paano mo idideklara yun? Binigay sa kanya yun bago yung campaign period. Yun po yun, tinitek, sa madaling salita, walang nakawan na naganap, pero tiniteknikal lang siya. Partner, tuloy mo. Tama ka dyan, partner. Doon ako mapopokus kay Mike Defensor. So, Kasi kaso na eh. kaso na oo. Maalala ho natin, ano ho ba ang papel ni Mike Defensor dito sa biglang lumabas, kasi ito yung para naging alalay at tumutulong ho rin sa mga 18 Marines na nung una sinasabing nanggaling yung 5 milyon ba, 3 milyon, ano ba to, sa mga 18 Marines na di umano binayaran at binigyan, sinuhulan daw ng 18 Marines para tumistigo laban ho sa mga congressman, mga senador na mga binabanggit. Ngayon, ang nakikitang laging nakaproja partner etong si Mike Defensor. Pero itong si Marcoleta, siya naman ang taga-imbestiga. Etong tanong dito, kaya ho kayo, huwag ka syadong magpapasikat. Mahirap na kapag sumisikat ka eh. Correct. Kapag sumisikat ka, kaakibat ho ng pagsikat ang kaso. At, Buti na lang, hindi tayo sikat. buti lang Kaya hindi ka. Pero sabi naman ng iba, ang kaso daw ho mga kabayan, ng mga ganyan, kamukha natin, isang badge daw ho yan. Badge daw yan. Okay na kung walang badge. Badge daw yan. Bakit? Badge daw yan. Ito katabi ko po, badge. Badong puto, tawag na badge. Hindi po badge. Kaya po, okay na po sa kanila. Badge of honor, ika nga. Partner, sa kanila lang yung sa kanila yung honor, yung badge of honor. Kasi kakibat ng badge of honor nila yung kaso yan. Gastos. Gastos so yan. Mahirap kumuha ng abogado. Kaya po ito po yung selective justice na tinatawag natin, kasi alam na si Marcoleta, si Defensor ay madikit dito sa 18 ex-Marines, no? Kaya po hinahanapan, actually ang dami na natin na balita na pwede ikaso sa kanya. Ito po, iba pa to sa plunder case ng 75 million, iba pa ron sa anong kaso naman yun, yung human trafficking. Kaya talagang yan po yung selective justice. Bakit po? Ang laki po ng korupsyon sa flood control, at matagal na po yung sinabi ni BBM last year pa po, no? Matagal niya na sinabi na mahiya naman kayo. Bakit wala pa rin pong malalaking isda na nahuhuli doon? Bakit panay pagtatakip? Alam nyo yung sinasabi nyo na susundan yung ebidensya. Yung 18 Marines na nga yung ebidensya,
Sino po ba ang nagsabi na hindi sila naging tauhan ni Saldico? Tama, correct. Sino po ba yung nagsabi na sangkatutak po sila? Ano pong ginagawa nila doon? Yun po ang sinabi nilang ginagawa nila. Sino po ang hindi nagpatunay na peke yung mga kinakarga nilang mga maleta, yung sinasabi nila ay mali? Wala pa naman eh. Wala pa po kayong ebidensya ng mga tao na nagsasabi na kasinungalingan yung sinasabi nila maliban sa mga senador na pinagbintangan. Oh, na nadalhan ng maleta si Tito Soto, si Erwin Tulfo. Between Tito Soto, Erwin Tulfo at mga 18 ex-soldiers, magkondak kayo ng survey kung sino mas pinaniniwalaan ng tao. At partner, pareha-parehas na merong aligasyon na may mga maleta. Pero imbis na pag-usapan natin, soriin natin yung may mga binabanggit na mga aligasyon, safe sila. Parang nakasandal sa pader. Pero itong pinag-uusapan natin, ito mga 18 Marines, inumpisahan niya sa isa eh. Isa lang ang lumabas diyan. Alam mo pa, partner, nung pinapanood natin yon, tinira lang si Gutesa dahil lang sa sworn statement niya, sabi niya, doon sa abogado, na hindi ka nanumpa talaga sa totoong abogado, pineki mo itong sworn statement mo, dahil kay Lacson yan. Nung magkaganon, peki, let's say, for the sake of argument, sabihin mo na, sige na, pagbigyan mo na si Lacson. Kaya lang mga kabayan, yung kasama ni Gutesa, hindi po isa, kundi 18 lumabas, na magpapatunay na kasama nga ito, eto na, pansin natin, nung lumabas yung 18, ay hindi, gawa-gawa nyo lang yan. Kamukha nung ginawa ko paninira kay Gutesa, same din po ang ginawa dito sa 18. Di ba, partner? Partner nabanggit mo si Lacson. Alam mo sinabi ni Lacson, Oh. wala naman nagko-corroborate, di ba? Natatanda mo yan. Kaya hindi raw katanggap-tanggap yung testimonya ni Gutesa kasi wala nagko-corroborate. At nung may mag-collaborate, anong ginawa naman? Hindi niya pinatatawag sa Senado. Ayaw niya kasi may magko-collaborate di ba? Di ba? Yun po yun eh. Yung sinasabi niya na mali yung abogado nagsabi. Alam niyo po ba na mas kapanipaniwala po yung ang tanong po ba, hindi ba nanumpa si Gutesa kay Lacson? Nanumpa po siya bago siya magsalita doon. Yun pong pinauso lang po ni Lacson yan. Kahit wala ka pong kahit wala kang panunumpa sa abogado, lahat ng testigo manunumpa sa Senate, sa Blue Ribbon Committee. At mas matibay po yung panunumpa sa Blue Ribbon Committee hearing nang ikaw po ay tumaas ng kamay kaysa panunumpa sa Senate sa isang abogado na hindi naman natin nakikita. Kaya nga pinanunumpa pa eh. Yun yung partner. Pero balik natin doon sa sinabi ni Senator Lacson. Kasi wala naman ko-collaborate. Pero nung may dumating na collaborate, ayaw niya naman kilalanin. Hindi nakapanipaniwala yung mga sinasabi, partner. Hindi nakapanipaniwala yung mga sinasabi nito. Imagine, naghahanap ka na magko-collaborate, nung may lumabas yung collaborate, inaayawan mo. Tapos siniraan mo. Ang masaklap dito, yung mga witness na ito, kaya nakikita ko dito, parang matatakot ka, partner. Bakit? Saan ka kukuha ng abogado mo? Saan ka kukuha ng pera pambayad mo sa abogado? Bakit? Mabuti lang may mga pro bono. Katulad nila Mike Defensor na sumusuporta sa kanila. May mga pro bono po na mga abogado, may mga lawyers na sumusuporta. Paano kung wala kang abogado, di ba, na pro bono, ibig sabihin na puro abono ko yung abogado, na sumuporta dito. Kawawa, partner, yung mga to, di ba?